Gusto mo sagutin ko, ma'am? Mahaba at mainit ang diskusyon sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ilang mambabatas sa budget hearing ng Office of the Vice President. Sinimulan ito sa paggastos sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob ng 11 araw noong 2022. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. So if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse? Bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, base sa dokumentong galing sa Commission on Audit, mula sa halagang ito, 73 million pesos ang na-disallow ng COA dahil hindi nakapagpasa ang OVP ng ilang dokumentong patunay na tagumpay ang information gathering o surveillance activities para sa mga pabuya at bayad, pag-charge sa confidential funds ng bayad sa mesa, upuan, desktop, computers at printers, at hindi pagsumite ng revised accomplishment report sa Office of the President, Senate President at House Speaker. The budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Point of order, Madam Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Dinadivert ang usapan sa ating budget hearing at hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Sinigundahan naman ng kaalyado ng Vice Presidente na si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang punto ni Duterte. In the beginning, it was settled that the issue would be the 2025 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. Of course, we know that yung pong pondo ng 2023 ay, of course, pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. It's a big amount of money. I believe we owe it to the people. Sa paulit-ulit na pagtatanong ng ilang kongresista kaugnay ng COA notice of disallowance, ito ang naging tugon ni Duterte. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. Confidential funds, we are in good faith of using that and goodwill namin na napapadali yung trabaho, pero pwede siyang hindi gamitin ng Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, inaasahan ni Duterte na posibleng hindi na maisakatuparan ng ilang legacy projects ng kanyang opisina dahil umano sa politika. Binanggit na rin niya ang usap-usapang tatanggalin siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment na itinanggi ng mga lider ng Kamara. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Nagsalita na rin ang Vice Presidente sa issue ng West Philippine Sea. I stand by
the Constitution, which provides that the state shall pursue an independent foreign policy. As Filipinos, we are all in agreement that our claim is firmly anchored on the UN Convention on the Law of the Seas and the 2016 Arbitral Award. I sincerely appreciate the sacrifices made by our uniformed personnel in the service of our national interests. However, it is crucial to avoid politicizing their sacrifices for media mileage or social media commentary. Dinipensahan din ni Duterte ang paglalagay sa librong sinulat niya ng kanyang pangalan at ilang impormasyon tungkol sa kanya. Karaniwang practice aniya ito ng mga may akda ng libro. At hindi naman aniya mga botante ang grade 7 students na target tulungan ng libro. Nilinaw din ni Duterte na hindi OVP ang nagtatakda ng dami ng security detail. Samantala, hindi pa inaprobahan ng komite ang budget ng OVP. Ipagpapatuloy ang deliberasyon dito sa September 10. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.